Hoy, Asito from Dumdum Ideas. Hi! So in this video, I wanted to showcase my design portfolio kasi I feel like it's outdated na. And I wanted to see if okay pa ba siya or parang I want myself to hold accountable para i-update ko na ulit yung portfolio ko since I think 2 years na since hindi ko pa siya ina-update. And there are things that I think I need to remove on the site and things I need to add on some of my works and maybe add new projects. Ayun, para lang may balikan ako, para makita ko lang din kung may improvement ba pag na-update ko na yung website ko. Ang hirap din, mo rin nakikita yung progress mo since I think nakailang update na din ako ng websites pero wala akong backlog or wala akong saves ng mga lumang portfolio ko. So hindi ko na makita or hindi ko na matandaan kung may improvement pa ba yung portfolio ko. And baka makatulong lang din para sa pag-improve ng mga portfolio nyo, lalo na kung graphic designers din kayo, gusto nyo mas mabigyang focus yung portfolio nyo or parang gusto nyo ring i-update or something, this video might help you out. So, konting disclaimers lang. Baka hindi rin appropriate ito para sa lahat na gustong gumawa ng portfolio. So, basically, ang video na to ay para sa mga designers or artists na gustong gumawa ng portfolio or gustong gumawa ng professional portfolio para makakuha ng clients, ma-showcase yung gawa nila. So ayun, nandito na tayo sa computer. Pero bago ko simulan, discuss muna natin kung saan-saan tayo pwedeng gumawa ng website. There are a lot of ways to make a website or a portfolio website. I make my website on ReadyMag since I find it a lot easier. Hindi naman a lot easier, pero the effects that I wanted to do are things that I can do on my own on ReadyMag since it's a no-code website. Basically, drag and drop lang lahat. Pero you can make your portfolio website on WordPress, Wix, or kung ano pang platform. You can even make your website on Canva. So, there are ways to make portfolio website on Canva. If you wanted that video, let me know para siguro makagawa ko ng tutorial or something to help you guys out. Pero definitely, you can do something on Canva. You can also host your portfolio on Behance. I myself also post a lot on Behance. Doon ko kasi natetest kung nag-work ba yung case study ko or the way I present new works and existing works. So, doon ko muna lahat ini-impact since ayoko rin namang ilagay lahat sa sarili kong portfolio website or sa sarili kong website. Pero I host and make my portfolio on ReadyMag. So, let's jump right into it. So, ito yung ReadyMag. Hintayin lang natin. Ayan, naka-sign in na pala ako. So, basically, ito yung ReadyMag. Ang ReadyMag ko, yung pinaka-cheapest option nila since ayan pa rin yung kaya kong i-afford. Ayan, makikita nyo naman pricing nila dito. Ayan. So, medyo, hindi ko na di-discuss lahat to, no? Pero, ang alam kong ginawa ko is sa Google ata ako bumili ng domain. Tapos, ReadyMag na ata ang nag-host. Sa ReadyMag ko na rin mismo ginagawa yung website. Punta tayo sa mismong website ko. Ito yung pinaka-homepage ko. Idea ko dito to track my own logo with my different socials. I think it's good enough naman na I wanted to showcase creativity din and yung features nung website builder, no. Masaya lang kasi parang ayun, no, kaso medyo mahirap nga lang i-navigate. Siguro kailangan ko lang din dito ng parang blurb ba na you can move, pwede mong tanggalin yung icons or pwede mong i-move and set aside para mas makita yung logo. Nga pala, there are two ways to make your own portfolio site. Either use your name, which is great, no? Or create a name for your brand. Hindi naman necessarily na pag gumawa ka na ng brand mo is dapat big agency type ka na. I used to have a website that I use my name as my domain. Ang problema ko lang kasi doon is that it also links to my other socials na medyo ayaw ko ipakita. So, ayun, kaya nagbago ako ng domain. I use Dumdum Ideas. Basically, ang pinaka-concept ko dito is that kung narinig nyo na yung word na double negatives, ay yung pinaka-idea niya, no? Na parang pag double negatives kasi, ninenegate na nito yung parang
parang original meaning ba? Or parang, ayun nga, kasi diba, doble yung dumb. So, hindi na siya dumb. Hindi na parang tanga yung idea mo. So, ang pinaka-concept ko is, dumb ideas make any ideas possible or make dumb ideas possible. Ayun yung pinaka-basic concept. Straight into it, ito yung parang second homepage ko. Shows my capabilities or ano ba yung ino-offer ko. So, or my services are in full branding. So, mga logo, visual identity, ganyan. Web design. So, I offer web design and print and packaging design. Ito, hindi ko alam kung hindi kasi ako nagte-test pa. Hindi naman talaga ako nagte-test na pinapatry ko sa ibang tao or and sa mga friends. Di ko alam kung gets nila or kung bakit meron parang down arrow dyan. Pero pag nag-scroll up ka kasi, ayan, makikita mo din yung parang portfolio ko or parang sneak peek ba ng portfolio. Itong idea na to, nakita ko lang din sa Redimag, no? Marami pa akong tweak na ginawa. I mean, sa Redimag may template, no? May marami kang makikita ang template. Ipapakita ko sa inyo. So, pag nag-new project ka, ayun, may mga example sila dito. Ay, may mga example sila dito. Tapos may mga templates ka din na pwedeng makuha. Ayun, pag nag-build ka na. Pero, explore muna natin yung bago natin itakal kung paano gawin yung website. Explore muna para ma-jot down ko yung mga ideas ko or mga gusto kong baguhin sa website or sa portfolio. May problema din to na gusto kong baguhin. Hindi pa ganun ka-optimize yung itong mga images. Since naka-load na, hindi nyo napansin na mabagal mag-load yung image or may katagalan ng konti. So, kailangan lang ng konting optimization yun. Madali lang naman yun. Maghanap ka lang ng compressor or ng image compressor online. Upload mo lang doon yung mga image. Tapos, ayun. Para lang mas lumiit yung file size at mas mabilis yung pag-down. So, ayan. So, ito na yung portfolio ko. Pero parang need ko pa dito ng mas maayos ng elevator pitch. Meron din siguro akong gustong tanggalin. So, yun din pala, no? Pag gumagawa ka ng website, hindi naman necessarily na kailangan lahat client project. Lalo na pag may ina-attract ka na certain types of clients. So, pwede kang maglagay ng mga personal projects or spec work. Ayun, itong dalawa ng to, spec work, gusto ko rin mas mag-focus sa branding or sa full visual identity. Problema kasi dito, medyo UI design to, pero yun nga, ito rin, kailangan din palang i-update yung mga kasi mababagal mag-load. Gusto ko tong project na to, pero ang problema kasi, medyo naka-focus siya sa parang UI. Pero dito ko rin kasi na-showcase yung art direction, yung idea ko ng paano ba i-conceptualize tong idea na to. Tapos, itong project na to, rin to, personal project din. May mga kailangan akong add dito since nag-aaral ako ng Blender or ini-improve ko ang sarili ko pa sa Blender. So, may project akong gustong isama dito na gumagamit ng Blender para sa mismong brand na to. Gusto ko lang update to. Or mas maganda kaya kung may nag-play na dito. Video game or something. Play ko na lang kaya ito. Okay, to recap lang, what makes a great portfolio is that it's a portfolio that sells your work. It's niche enough to identify what clients you wanted to get. Do not put more than 8 works. At least 6 to 8 is enough volume of works. So, or maybe even 3 or 4, 3 to 8. I think 6 na nga is very many na. Ayun nga, 6 is I think the maximum amount. Yun na, posible pa naman ng 8 if you just can't pick. Pero para sa akin, 6 is the right amount since it showcase enough work to put forth yung mga magaganda mong gawa. Yun nga, at least may variety pa. Spec work and personal works are okay. So they are okay for portfolio, lalo na if you are getting job or project. Not necessary, kumbaga parang bread and butter mo ba na kailangan pantawid. So, hindi naman lahat kasi ng trabaho na kukuha mo ay pang dream project or pang portfolio case. So, may panahon talaga or may mga projects talaga na kailangan mong tanggapin kasi kailangan mong mabuhay. Pero, yun nga, pwede mo naman siyang hindi na isama sa portfolio mo. I-post mo sa ibang
website, i-post mo sa Behance mo, sa Dribble mo, sa Instagram mo, okay lang yun. Pero ang mahalaga sa portfolio mo is dito mo dapat nilalabas yung best work mo at yung work na gusto mo talaga. So, naka-align din siya dun sa parang pag-niche down na, yun nga, UI designer ka ba? So, syempre, ang pagtingin sa website mo ay UI, UX, di ba? Ayun, maganda din na may story yung portfolio mo. No? From the homepage to your projects, may kwento, may kinakwento ka. Kasi lahat naman ng brand, ganun. May kinakwento tayo, may gusto tayong sabihin, gusto nating makakonect community, no? Ganito na yung brand, or ganito na yung pag-branding. So, you have to tell a story on your portfolio. I mean, kahit yung case study mo, meron din siyang kwento. Ano ba yung challenge dun sa project na to? Paano mo na-overcome yung challenge na yun? Anong mga objectives? Ayun ba? Para may makita lang din na achievement. Kasi itong graphic design, itong branding, very visual siya, no? Hindi siya katulad na parang pag social media manager ka or social media marketer ka, may hard data kang mapapakita na itong si client nag-grow ng 1,000 followers or 10,000 followers, etc. na mapapakita mo yung mga hard data. Pero pagdating kasi sa visuals, no, very pa rin siya, intangible, ba? You have to tell a story kasi doon nagre-revolve yung pagbubuo ng identity, ng visual identity. Like I said before then, we should have an elevator pitch na nakuha ko lang din to from other videos or online. At least may blurb na may elevator pitch. Next is, how do you make your website on ReadyMind? Ayun, may template na ako, no? Pero here is something how you can do or paano gumawa ng website sa ReadyMind. So here are your pages, devices. So dito sa devices, how it would look like on your computer, on your cell phone, and on a tablet. Tapos layers, tapos dito yung mga different types na pwede mong i-drag and drop. No? So text, you have text, you have pictures, you can drag and drop pictures. Here. Meron na dito ano ba to? Unsplash. So you can use yung stock photos nila. Shapes, you can add shapes. Ayan yung sizes ng shapes. Yan. And a bunch of things, no? Pwede ka rin naman mag-drag. So, kunyari, picture. Kunyari yan, picture. Pwede mo nang i-drag and drop lang from mismo sa computer mo. No? Ayun siya. Ito pa, may iba pang tools dito. Pag nag-click ka ng widget, no? Kunyari, picture. Ayan. Dito yung mga animation na gusto ko talaga. So, para ma-demonstrate ko, dito drag. Punta ako doon sa kailangan kong i-update na case study. Dito, I wanted to add more 3D stuff. So, to zoom out, just hold control, then scroll wheel down. So, itong effect na to na parang may yung footer mo laging nasa baba. Kasi nga, footer, no? Wala. Nakapin nga pala to sa ano. Okay, so, ayan. Ito yung nakapin sa screen. So, nandito siya sa position. Po. Ayan, tama. Ipipin mo siya doon sa area na yun para pag sa screen, lagi siyang nandyan sa lower left. Yun nga. So, dito, ayan. Gusto ko lang mag-add pa na things and stuff. Ayan.
That's how you update your ReadyMag website. If you wanted a full in-depth tutorial on ReadyMag, maybe I'll link some below. Or maybe gusto niyo ng Tagalog na tutorial on ReadyMag or other site builders na tutorial na Tagalog. Or gusto niyo matuto mismo galing sa akin, let me know in the comments below. At ayun, sana may natutunan kayo, may nakupulot kayo dito or something. I'm just trying to make more long-form videos. I just wanted to experiment with YouTube muna. As making TikTok videos every day is, yun naman draining, pero maybe it's a lot of work. Especially for katulad ko na sobrang liit na creator. Sobrang liit. Pagkalit na creator pa, no? Ayan, para mas, gusto ko lang gumawa ng yun nga, long form para in case na gusto ko pang gumawa ng TikTok, makakat ko to sa much smaller videos. So, ayan. Hope this helps. See you in the next one.